Isinusulong ni Senador Raffy Tulfo na alisin na ang travel tax sa lahat ng flights sa economy class. Kaugnay po niyan at iba pang issue mga kapanayan po natin si Senador Tulfo. Magandang umaga po, Senador. Si Mariz po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Mariz. Good morning po. Good morning po. Una po sa lahat, ito po isinusulong niyo pong travel tax exemption pang domestic at international flights po ba ito? Sako po lahat? Pang-international lamang po kasi ang meron travel tax. So, ang gusto ko pong pasibak, yung travel tax papuntang abroad na para sa akin ang unconstitutional po yan at anti-poor. Kaya pinasisibak ko po yan para nang sa gayon, una wala nang abala para sa ating mga passengers papuntang abroad. At the same time, malaking tipid din po yan. So far, gaano po kalaki yung chance na maisabatas po ito, Senador, base sa pakikipag-usap natin sa iba pong mga mambabatas? Sa mga kasamahan ko po sa Senado, I think makakuha po ko ng majority vote from them. Depende na lang po yan sa Malacanang kung papabor ko. Kasi siyempre, matapos po na mapagbutuan namin sa Senado, iakyat po yan sa Malacanang para pagdesisyonan ng executive ni Presidente, lalo na kung sasang-ayon siya at pipirma niya o i-veto niya. Alright. We understand, Senador, no, na anti-poor nga po itong sinasabi niyo pong travel tax. Pero ito pong travel tax din po, yung napupunta sa development ng turismo at tourism-related courses sa kolehiyo. Paano po kaya mapopondahan mga programang yan kung malaki yung mawawala sa travel tax po? Pero gusto ko lang muna iklaruhin po, bukod sa anti-poor para sa akin po, ito ay labag po sa ating 1987 Constitution sa Article 3, Section 6 ng ating Bill of Rights na sinasabing karapatan ng bawat Pilipino ang magbiyahe at dapat walang impediments whatsoever sa kanyang pagbibiyahe maliban na lang sa mga rason, halimbawa national security, public health, danger sa publiko. Yun po yung mga sinasabi doon na exemption. Now, paglalagay po ng tax, yan po ay naging impediments, financial impediments para sa mga magbibiyahe papuntang abroad. Kaya nga po, nais kong matanggal na yan para maging tama na po yung maling interpretation ng ating batas. Lalo pa ng kakabanggaan po itong PD 1183 noong 1977 na inilabas ng dating Pangulo Marcos Sr. at bumabangga po dito sa 1987 Constitution natin. Isa po yan. Pangalawa lang po yung para sa akin, bakit po maabala yung ating mga kababayan na magbayad ng buwis, especially yung ating mga kababayan ng mga ordinaryo na nag-ipon at gusto lang makapag-abroad. Ngayon, naging impediments po sa kanila yung pag-abroad dahil nandiyan po yung taxation. So, we understand that, Senador, no? Pero kung sakasakali po, saan na po kukunin yung pondo na supposedly for development of tourism, tsaka yung sa kolehiyo po, yung tourism-related courses sa kolehiyo? Thank you. Good question yan po. Kaya nga po, ang aking sa panukalang batas na aking ibubuo, kina-craft, ang exempted lamang po sa pagbabayad ng tax ay yung mga nasa economy class. Ngayon, yung pong mga nasa business class at first class, itutuloy pa rin po yung pagbabayad nila. Pero hindi na po tax ang tawag ng luxury tax na po. Nang sa gayon, continuous pa rin po yung pagkita ng kasi mapupunta po sa TSI at yung TSI distribute yan sa iba't ibang sakay nating gobyerno bilang ayuda. So meron pa rin po sila tatanggap na pera at yung pong pagkukulang, pwede naman po siguro natin hamanapan ng budget sa ibang departamento. Huwag lang po kasi mabiolate ang batas. Kasi nga po, para lamang kumita, magkaroon ng pondo ang ilang departamento ng ating batas, tayo po ay mag-violate ng law. So hindi po ata tama yun. Malinaw. Maiba po tayo, Senador. Gusto nyo rin pong ipasuspende muna itong toll hike ngayong Agosto. Nakausap nyo na po ba ang Toll Regulatory Board tungkol dyan? At ano po ang sinabi nila? Yes, sabi po ng TRB, pag-uusapan daw po ng kanilang board. Pero sabi ko, pinagdidiinan ko na kailangan masuspindi muna talaga yan dahil sa palpak na readability rate sa mga RFID stickers natin. Siguro, kayo po, Ma'am Mariz, baka nakadaan na kayo minsan sa isang mga toll plaza natin o Skyway. Nakarating siguro kayo ng traffic. Yan na po yun, yung kapalpakan dyan. Yung mga RFID stickers ay hindi nababasa na mabuti. Bakit po sila magtaas samantala yung kanilang serbisyo mababa? Kaya nga po tayo gumagamit ng halimbawa Skyway para makatipid sa oras kahit na mahal. Tapos ngayon yung serbisyo palpak. So sabi ko, bago kayo magtaas, gandahan niyo muna ang serbisyo ninyo.
Alright. May binigay po bang timeline yung mga toll company kung kailan nila maayos at pag-iisahin na rin po yung RFID? Dapat po sa August 20, if I'm not mistaken, magtataas sila. Although yung NLEC, nakalusot na po yan noong June, tumaas na, pinayagan ng tumaas yung kanilang rate. Pero itong SLEX at SDTEX ay sa August 20. Kaya sabi ko, pigilan muna. At sabi nila, pag-usapan doon ng board. And then sabi ko, hindi pwede. Pag-usapan niya, pero hindi ako papayag na magtataas kayo nang hindi pa naayos yung mga problema. Kasi bukod pa, Ma'am Marie, sa traffic, nandiyan din kuminsan nagkakabaha-baha sa ating mga expressway. Siguro, na-notice nyo yan, konting ulan na bumabaha, so wala silang mga proper drainage. So, bukod pa dyan sa mga kalsada na lubak-lubak. So, sabi ko nga, mahihaya naman kayo. Bakit yung servisyo niyo? Tapos ngayon, may gana kayong maningil o taasan yung inyong toll rate. Kung hindi po maabot tong timeline na binanggit niyo po, pananagutin niyo po ba o paano po ba papananagutin yung mga toll company kung palyado pa rin yung mga RFID nila at yung serbisyo nila? Mananagot po sila sa atin at araw-arawin po natin sila. Sisilipin po natin yung kanilang mga kapalpakan hanggang sa sila po ay yung kanilang ill trunk, if you will, mababasag sa ating pagbabatiko sa kanilang sagayon, maituwid nila yung kanilang mga pagkakamalit kapalpakan. Alright. Maraming salamat po, Senador Raffy Tulfo, sa inyo pong panahon at sa impormasyong binigay niyo po sa amin ngayong umaga. God bless po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.